Okay, meron na naman tayong concealed na 5-ton inverter. May gagawin na naman tayo dito. Kita ko sa inyo mga mas anong problema nito. Dito naman tayo sa rooftop. Yan, sa taas. Puro media yan, media. Mga concealed dito, media ang kinabit nila. Okay, so dito tayo ngayon. Kung makita nyo ito mga kamaster, yung lead na yan. Yan, ang bilis ng blink, di ba? Tapos yung dito sa kabila, yung inverter board niya, ayan. Hindi yan siya normal, na ganyan ng blink. So, ibig sabihin, pagka ganun kasi mga kamaster, ito ang may problema. Ito. So, palitan natin yan. Na-check na kasi namin to nung nakaraan. Kaya, nagdala na rin kami ng parts ngayon pagbalik namin. Ito mga kamiks, natin nyo itong power supply. So, bago natin tanggalin yung luma, balutin natin yung supply. Hindi na tayo mag-off dun sa breaker kasi nasa baba eh. Kaya punta lang dito, power supply. Okay, dala tayong board. Kita nyo to, ito yung board dala namin. Aray. Okay, so ito yung bago, pampalit natin. Pala ito mga kamaster, pag baka may ma-encounter kayong ganitong unit, 5-ton na inverter, double fan siya. Yan. Pag may makita kayo doon sa thermostat ng error na ED at saka EB, yun, automatic na yun. Ito yung problema, itong board na to. Yan. Tapos yun, may mga kamaster kasi natin na kung pwede ba i-repair yan, ganun. Meron kasi kami mga customer na siyempre nagtitipid sila. Pinapagawa nila sa labas, yung tinanggal nila yung board tapos dinala nila dun sa mga electronic shop, ni-repair. Problema kasi, nagdubi-dubli lang yung bayad nila kasi after 1 week, bumibigay din siya. Kasi ang problema kasi ito mga master, yung IPM niya, may problema na. Kasi itong unit na to, nasa na to eh. Mga nasa 6 years na siguro to. Yan. Pagka ganun kasi, palitan nyo na talaga ng buong bagong board. Kaysa i-repair nyo pa, abala lang yun. Tapos hindi kayo sigurado. Diba? Kaya mas maganda talaga kung may budget naman si customer, palitan nyo na ng bago. Para hindi masakit sa ulo. Pakita ko sa inyo mga master, yung sa kabilang building na yan, yung isang unit na yan, 2 years ago pinalitan namin ng board yun kasi binarepair niya yun sa labas. Ngayon nasira din agad, so nagdoble yung bayad niya. So nung bumalik kami dito, doon sa kabila, sinabihan namin na palitan natin ng board bago. So after yun, 2 years ago na dire-diretso under niya, hindi na siya nasira. So isang gastos lang, di ba? Kaysa ganun gagawin natin, paparepair, sisira ulit yan. Okay, so ito, baklasin muna natin. Yan, lakasan ni partner yung lumang board. Yan, baklasan muna. Okay, so natanggal na tong screw ng heatsink. Kadalasan kasi mga master, lalo nito na ganitong edad na yung unit, yung thermal paste niya mga master natutuyo. Yan, nakita nyo yan, yan wala na siya oh. Kabila, yan wala na. Kaya kadalasan pagka nagpalit kami, nasisira yung ito yung lagi naming napapansin, natutuyo yung thermal paste. Kaya kung meron kayong mga master unit na ganitong mga inaalagaan, i-maintain nyo yung thermal paste nya like after 2 years or pwede 1 year kung masipag ka. Yan, buksan mo lang to, lagyan mo lang ng thermal paste yan laging punuin mo yan ng thermal paste para hindi bumibigay yung IPM. Yan yung dahilan lagi eh. Kaya nasisira siya, lalo pag summer, talagang bumibigay siya. Kasi ito mga kamaster, meron mga sikretong screw yan sa ilalim ha. Hindi nyo basta matanggal yan sa ilalim mo yun. Tsaka meron din sa loob. Yan, ito. Natatakpan kasi yan pag nakakabit to. Yan, tanggalin natin yan. Tapos mabunot nyo natin agad. Okay, so natanggal na lahat ng screw. Ayan, bunot na natin tong
Tapos tanggalin natin tong mga connection ng fan motor. Ang dalawa. Okay, so yan mga master. Oh. Ito yung luma, yung bago. Okay, so yan mga master. Oh. Dito tayo Mix, hindi ka mahirapan Mix. Itong-tong dito sa ano, outer board. Ito, sa outer board, sa outer unit. Ito. Ito tayo. Yan mga master, lagyan natin ng thermal paste bago natin ikabit dun sa unit. Para malagyan natin ng maayos. Yan. Paliguan natin yan, punuin natin yan. Yan. Ganyan kami maglagay ng ano mga master, thermal paste, di namin tinitipid. Para tatakbo ulit siya ng mga ilang taon. Kaya pagka ano mga master kayo magpalit ng mga ganitong board, huwag nyo talagang tipirin. Lagyan nyo ng madaming thermal paste para sigurado yung trabaho natin. Yan. Okay. So, bago natin ikabit to, luwiran muna natin para tanggal yung malikabok. Oh, dumi. Kabok. Okay. Okay, goods na, linis na. Kabit na natin tong ano, inverter board nya. Okay, tara. Yan yung kadali yung ikabit mga kamaster. Ganun lang din siya kabilis tanggalin, ganun din siya kabilis ikabit. And so kabit na yung inverter board. Kabit natin yung screw na nakatago. Yan, tsaka meron dito sa baba. Yan, yan doon. Okay, so nakabit natin dalawang screw na nakatago. Pag kinabit kasi natin mga kamaster, yan, pag nalagyan na natin ng mga screw, yung ano, yung heatsink na to, makikita yun, hindi nyo na makikita yung dalawang screw na nakatago na sinabi ko kanina. Yan, hindi nyo makita, di ba? So, kayon, pagka ano, at least sa sunod alam nyo na pag meron kayong nahawakan ganitong unit. Pag nagbayad kayo ng board, so madali na lang din. Siguraduhin nyo talaga mga master, nakalapat siya ng maayos. Higpitan natin itong mga to. Huwag naman super higpit ha, kasi baka malustrid. Yung sakto lang, tama lang na talagang lapat na lapat po siya ito sa kabila. Okay, so naikabit na natin lahat ng mga wires mga kamaster. Yan, supply nya, yung sakit ng fan motor, tsaka yan. Makita yung mga kamaster, oh. Yan, makita yun. Yan yung normal na blink nya. Yan, tsaka sa kabila. Kita yan? Yan, yan yung normal na blink. Standby yan. Ngayon, hintayin natin na andar. Kasi inon na ni partner dun sa wire controller nya. Tapos check natin ulit. Hintayin lang natin andar yung compressor. So ngayon mga kamaster, pagka mag-on na yung compressor, i-on na yung indoor unit, pakita ko sa inyo yung ilaw na yan, mag-i-steady na yan siya. Hintayin natin maya maya. Okay, so yan mga kamaster, no? Mandar yung compressor ngayon, no? Rinig nyo, yan, kita yung amperahe natin, 5.7 yan, umakit na yan siya. Yan, kung makita yung mga kamaster yung lead nya, yan, hindi na siya nagbi-blink. Yan yung pagka ano, running na siya. Yan, ganyan. Tapos makita nyo yung kabila inverter board na naka-steady na rin yung lead ng ilaw, hindi na siya nagbi-blink. Yan. So yung kanina, yung makita yung blink na ano, normal yung kanina, standby yun. Pero pag mabilis yung blink nya, ibig sabihin may error yan. Yan. Kahit sa indoor, sa wire controller, wala kayong makitang error doon. Pero pag makita nyo dito sa board natin, dito sa outdoor, yan mga yan, pag nagbi-blink yan, ibig sabihin may error yun. Okay? Yan, katulad yan, napalitan natin ng board, manda na, andar na siya. Yan, andar na yung outdoor fan. Yan, dalawang outdoor fan, andar na. Yan, ang tirahe niya, 19.4. Yan, goods na to. Yan. Ikapay natin yung suction. Lamig na rin, oh. Lamig na rin yung suction. Yan, so ayos. So yun lang, baka maka-encounter din ng mga master. Ito yung sira, oh. Yan. Okay, sana nakatulong, bye-bye.